works of art. Maraming pagkain sa sobrang ganda ng presentation. Parang nakapanghihinayang tsibugin. Pero ang mga pastry na ito, ang mga natatakam hanggang takaw tingin lang. Gawa kasi ang mga ito sa polymer clay. Synthetic o artificial na putik. Ang mga ito raw kasi ang pinagpapraktisa ni Kimberly sa paghahanda niya sa kursong Culinary Arts. Gawa ka po ng ball. I-condition nyo muna yung clay nyo by hand. Ang polymer clay, kinortihan ni Kimberly ng parang cupcake. Para mas maging katakam-takam naman ang cupcake ring, nilagyan pa ito ni Kimberly ng icing at disenyo. At saka iniluto sa oven. Makalipas ang 15 minuto, luto na ang polymer clay cupcake. At pwede nang lagyan ng pendant holder o di kaya naman gawing hikaw. Parang yummy tignan. Pwede mo silang kainin pero hindi mo talaga sila pwedeng kainin. Hindi siya edible. So parang makikip mo siya for a year. For lifetime. Kung halimbawa po, itatago siya. Ang katakam-takam na accessories na ito na ibibenta niya online sa halagang 75 hanggang 100 pesos. Mga putahing pang main course naman na gawa rin sa polymer clay ang inihahain ni Ana. Pagkatapos masahin ang polymer clay, ihuhulma. Magmimix tayo ng colors gamit pastel. Lalagyan ng garnishing o disenyo at ibibake ng 5 minuto. Resulta, saucy beef broccoli, Batangas bulalo, sizzling sisig, at steamed fish. Kahit miniature versions lang daw ito ng mga paborito nating pagkain, itsura pa lang, busog ka na. Mas na-challenge ako pag nagawin yung maliliit na details. Stress reliever. Masaya lang ako pag kumukot-kot ako ng maliliit na gawa. Pero kahit artificial ang polymer clay, gawa ito sa non-toxic na materials. Hindi raw nakalalason katulad ng polyvinyl at chloride. At dahil malambot ito katulad ng putik, madaling ihulma sa iba't ibang hugis at disenyo. At napapatigas naman kapag niluto. Bata pa lang daw, hilig na ni Nathaniel ang sculpture o paglililo. Kaya hindi nakataka-taka na naging clay artist siya. Pero ang kanyang forte, mga figuring kopya ang itsura ng totoong tao. Mini-me. Para raw siguradong makukopya niya ang itsura ng taong gagawan niya ng mini-me figurine, humihingi raw siya ng litrato na may iba't ibang anggulo. Medyo patangusin mo ilong ko. Sunod niyang imomolde at uukitin ang mismong figurine gamit ang polymer clay na may iba't ibang kulay. At saka niya lulutuin ito sa oven. Kasi medyo makapal yung clay sa mini-me. After 20 minutes, pag nalabas natin siya, palalamigin lang natin and then lalagyan natin ng gloss. Kada piraso, nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Kung sasabihin natin na pag-aksento ng pera, I don't think so because I can guarantee na this structure or this sculpture will last a lifetime provided na wag lang masira. Pero if you want to make your special occasion really special, then I think it's worth the price. Isa sa pinanggagamitan ng polymer clay, ang animation technique na tinatawag na claymation. Katulad ng ginawa sa animation movie na Chicken Run. Kung saan ang bawat karakter na pinagalaw rito, gawa rin sa polymer clay. Ang artificial na putik na ito ang gamit ng clay animator na si Edwin. Mga estudyante raw na nagpapagawa ng special project na short films ang madalas niyang kliyente sa paggawa ng claymation. Umaabot raw ng mahigit 10,000 pesos ang kinikita niya kada proyekto. Depende sa dami ng gagawin. So kailangan siya ng inid para hindi siya masyado matigas.
para lumambot siya ng konti para pwede mong i-form. Una munang bubuo si Edwin ng iba't ibang karakter gamit ang polymer clay. At saka lalagyan niya ito ng mga detalye. Pero dahil malambot ito, sakaling may ma-deform o mawala sa hugis, pwede niya itong retukihin. Kapag kumpleto na ang mga tauhan ng kwento, isa-isa na itong pinagagalaw ni Edwin. Inire-record ang bawat aksyon. Bukod sa pagiging malikhain, importante raw sa claymation ang pagiging matyaga at pagkakaroon ng mahabang pasensya. Kung stop motion siya, gagawa ka lang ng model, i-move mo lang siya, so mas madali siya. Marami sa atin, diring-dire sa putik. Hindi nga ba't sa putik pa natin inihahalin tulad ang masasamang reputasyon at katangian natin? Pero kung hihimay-himayin lang natin ang mga katangian nito, ang hamak na putik pwedeng maging walastik. Susunod, isda na pang-aquarium. Pinararami na ngayon dahil masarap din daw gawing ulam.